of tiers. Each with verifying intensity and focus sila sa pag-address needs effectively. Sinasabi dito, mas focus yung mga teacher or even the parents kung saan yung mas pangangailangan ng bata. Tier 2, targeted, more focused intervention and support for students who are at risk of developing more serious problem behavior. This may include small group intervention, monitoring, or check-in, check-out system. Dito sa Tier 2 is binibigyan pansin yung mga estudyanteng merong posibilidad na magkaroon ng mas malalang problema sa behavior nila o sa pag-uugali kaysa sa ibang batang may problema sa behavior pero hindi ganun kalala katulad ng sa kanila. Yung mga special program na ginawa para sa kanila. And kasama din dito yung mga maliliit na group or Tier 3 or intensive individual intervention for student with the most significant behavior needs. This involve functional behavior assessment and behavior intervention plan tailored to the student specific needs. Yung pangatlo naman sinasabi dito is yung kung kanina is yung may posibilidad na may malala, dito naman sa Tier 3 is yung estudyanteng may pinakamalalang pangangailangan pagdating sa pag-uugali nila. And then yung sa mga functional behavior and assessment at behavior intervention plan. And ginagawa ito sa particular na pangangailangan ng estudyante. Kung gaano nila kailangan yung intervention nga na yun para sa estudyante. Behavior intervention plan is a proactive strategy that delineates the sequential action required to teach an alternative behavior that correspond to the purpose of the behavioral being addressed. Meron silang A, B, C, D, E, F, G na ginawa. Yung una, they should be grounded on fundamental assessment. Sabi dito, dapat mas gumagamit sila ng mga natural na sound press. And then, yung pangalawa naman is they should align with fundamental principle of behavior. Dito naman is yung sinasabi dito, this emphasize yung mga importance and conformity or consistency dun sa principle. Sinasabi naman sa fundamental means yung principle or yung behavior, yung mga pangunahing prinsipyo na pag-ugali or yung mga ugali ng batang may special needs. And nakasali din dito especially yung mga guide behavior such as reinforcement, punishment, and modeling. C. They should be well suited to the values, skills, and resources or of all individuals in the environment. This phrase emphasize na yung importance ng capabilities and appropriateness, and dito nire-refers yung individual characteristic and capabilities nila and paano nakaka-epekto or influence yung mga people na nagkakaroon ng interaction lalo na sa environment nila. Dito is na-emphasize na yung need for inclusivity and consideration for the diverse needs of everyone in the environment. D. They should provide a clear and definition of the behavior. Dito naman dapat mag-provide sila ng mas malinaw na kung ano yung definition ng behavior dapat ng isang batang may special needs. And then E, they should include summary statement derived from the functional behavior assessment. F, they should be consistently implemented as intended. Or kailangan yung pag-i-implement nila is consistently or tuloy-tuloy. And G, they should incorporate a plan for monitoring and evaluate. Dapat dito may plano sila kung paano nila ma-monitor or ma-evaluate yung bata
pagdating sa behavioral ng pinapakita ng bata, lalo na sa inside the classroom. Punta naman tayo ng teacher phrase. Dito sinasabi is, yung mga batang laging nakikita ng mga teacher, like sabi ang galing mo, like good job, yung mga ganung simpleng approach ng mga bata is nagbibigay sa kanila ng motivation and para ma-improve nila yung performance nila. Kasi yung mga bata, mas gusto nilang binibigyan sila ng magagandang salita para mas lalo silang ganahan, lalo na pagdating sa academic nila or even sa mga skills na ginagawa nila sa loob ng class. High rates of activity student respond. Dito naman yung may mataas na rate na aktibong pagtugon ng mag-aaral or pagkakaroon ng active na pakikinig ng mga bata pag nagsasalita yung teacher. At dito din nakakatulong din to para maiwasan ng mga bata na magpakita ng pangit na ugali. Kunyari, yung mga pagsasalita habang nagsasalita yung teacher or kung paglalakad, mga ganon. Parang kumbaga nalilibang sila sa pag-aaral dahil dito nga sa high rate activity student respond. And also, sabi din dito is yung pagbibigay sa kanila ng mga activities inside the classroom is pagbibigay din sa kanila ng way para mabawasan yung pagkakaroon nila ng maling gawain. Lalo na, kunyari, na-distract sila. Kunyari, binigyan mo sila ng drawing and nadidistract yung bata na yon para gawin yung gawain na yon and maliles yung pagkakaroon niya ng pangit na interaction sa ibang bata pa. Teaching self-management. Students who are identified with EBD may have no or little control on their behavior. Hence, it's important to teach learners about self-management, skill, self-monitoring, and self-evaluation, self-reinforcement, and self-interaction. Dito naman is tinuturuan kung paano mag-control ng sarili yung mga bata inside the classroom. Yung EBD ay maaaring wala or kaunting, yung mga batang may wala or merong kaunting control sa sarili nila or sa paggalaw nila o movement ng katawan. And dito din, sakop din dito yung paano nila tuturuan yung sarili nilang gawin yung mga bagay na and hindi gawin yung mga bagay na hindi nila dapat gawin. Lastly is placement option. Learners with EBD have the right to be placed in at least environment based on their assessment result. Often learners with EBD are educated in an inclusive classroom with a relative low proportion of self-contained classes and even lesser percentage in resource room and special rooms. Dito sinasabi is hindi dapat nakakulong yung or hindi dapat limitado yung space ng isang batang may special needs sa isang classroom or may karapatan silang ilagay sa mas maayos or mas malawak na room para mas maayos silang makagalaw and para din meron din ito kasing epekto sa behavior din nila. May mga bata kasi na ayaw ng masisikip or yung mga batang may special needs na ayaw ng may nakasagabal or may nadaan-daanan, gusto nila free silang makagalaw kasi minsan yung mga people or yung mga child na may special needs is gusto nila maliwalas yung paligid, pwede silang tumakbo-takbo or magpabalik-balik. Dito sinasabi na hindi ngunit merong special needs yung bata is ilalagay mo na siya sa masikip and hindi na organized na room. Sinasabi dito mas maganda kung ilalagay yung bata na yon na may special needs sa mas malawak and lugar na mapipil nila na safe sila. And thank you po.